Isang basura. Iyan ang tawag sa akin ni Bianca habang nakadiin ang kanyang mamahaling sapatos sa aking mga daliri. Hindi niya alam. Ang basurang tinatapakan niya ang nagbigay sa kanya ng buhay na tinatamasa niya ngayon. Ezekiel, ang lalaking mahal ko, ay nakatingin sa akin ng may pandidiri. Hila-hila ang babaeng nagnakaw ng aking sakripisyo. Huwag mong dungisan ang party na ito, pulubi. Sigaw ni Doña Caridad. Pero darating ang araw, Ezekiel, malalaman mo na ang dugong nananalaytay sa iyong mga ugat at ang buhay na pinanghahawakan mo ay galing sa basurang tulad ko. Sino ang luluhod sa huli? Chapcham Shamhaptich. Hindi mo ba naintindihan? Ang hospital na ito ay para sa mga taong may halaga, hindi para sa mga amoy basura na katulad mo. Huwag mong dungisan ang puting gown ko, Maristela. Isang basura ang katulad mo ay walang karapatang tumingin sa akin ng mata sa mata. Ang boses ni Bianca Salcedo ay tila matalim na labaha na humihiwa sa bawat piraso ng dangal na natitira kay Maristela. Sa gitna ng malawak na nagniningning na lobby ng Buena Vista Medical Holdings, nakaluhod si Mara sa malamig na sahig. Ang kanyang mga kamay na puno ng kalyo va itim na dumi mula sa maghapong paghahalo ng basura ay pilit na inaabot ang laylayan ng mamahaling gown ni Bianca. Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang mga daliri, isang marahas na sipa ang tumama sa kanyang balikat, dahilan upang sumubsob siya sa malinis na baldosa. Sa kabilang dulo ng lobby, nakatayo si Ezekiel Buenavista. Ang lalaking ang bawat tibok ng puso ay utang sa piraso ng katawan na ibinigay ni Mara. Ngunit sa mga sandaling ito, ang kanyang mga mata ay walang kislap ng pagkilala. Ang tanging nakikita niya ay isang marungis na babaeng nanggugulo sa kanyang magandang kasintahan. Ang bawat sulyap ni Ezekiel ay tila isang dambuhalay yelo na dumudurog sa puso ni Mara. Hindi niya alam na ang dugong nananalaytay sa kanyang mga ugat ay nagmula sa sakripisyo ng babaeng tinatawag nilang basura. Naramdaman ni Mara ang matinding hapdi sa kanyang tagiliran, sa mismong bahagi kung saan nakatago ang mahabang tahi ng operasyon. Tila muling bumukas ang sugat na iyon, hindi dahil sa pisikal na sakit, kundi dahil sa hapdi ng katotohanang ang buhay na kanyang iniligtas ang siya ngayong pumapatay sa kanyang pag-asa. Ang kanyang lalamunan ay tila binusal ng tuyong alikabok. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang ipakita ang peklat sa kanyang balat. Ngunit ang boses niya ay nalunod sa ingay ng karangyaan sa kanyang paligid. Ang kanyang mga luha ay hindi na mahanap ang daan palabas. Tila natuyo na sa matinding poot, vapagod. Sir Ezekiel, parang awa niyo na po. Garalgal ang boses ni Mara habang nakatingin sa lalaking hindi siya matandaan. Ang kapatid ko po, si Nico, kailangan niya lang po ng gamot. Hindi po ako nagnanakaw, nagmamakaawa lang po ako para sa buhay ng kapatid ko. Ngunit isang malamig na ngisi lamang ang isinagot ni Bianca. Inilabas ng doktora ang isang bungkos ng pera mula sa kanyang bag, isinabog ito sa tapat ng mukha ni Mara. Ang mga papel na pera ay dahan-dahang lumipad, bumagsak sa sahig, tila mga tuyong dahon na walang halaga. Ayan, pulubi, pulutin mo yan umalis ka na. Huwag mo nang hintayin na ipakaladkad kita sa mga guards. At tandaan mo ito, hinding-hindi tatanggapin ng kapatid mo sa hospital na ito hanggat ako ang nakatayo rito. Naramdaman ni Mara ang panginginig ng kanyang buong katawan.
Ang bawat barya va papel sa sahig ay tila mga pako na ibinabaon sa kanyang palad. Habang dahan-dahan niyang pinupulot ang pera sa ilalim ng mapanghusgang tingin ng mga tao, tila unti-unting namamatay ang bahagi ng kanyang puso na dati ay puno ng kabutihan. Sa bawat pagdampi ng kanyang balat sa malamig na sahig, isang sumpa ang nabubuo sa kanyang isipan. Ang bawat sentimo na kanyang kinuha ay katumbas ng bawat patak ng luhang ibinuhos niya sa gitna ng kawalang katarungan. Tumayo si Mara, yakap-yakap ang kanyang luma, pabutas-butas na bag na naglalaman ng kakaunting barya. Tumingin siya sa malayo, sa labas ng salaming pinto ng hospital kung saan ang dilim ng gabi ay tila lalamon sa kanya. Sa loob ng kanyang isipan, isang piping katanungan ang paulit-ulit na umaaling-aungaw. Isang tanong na walang sino man sa silid na iyon ang makakasagot. Bakit ang taong nagbigay ng lahat upang ang iba ay mabuhay, siya pa ang pinagkakaitan ng mundo ng karapatang huminga? Hanggang kailan magbibingi-bingihan ang langit sa hiling ng isang anak ng tondo? Gusto mong magtrabaho dito? Tignan mo ang sarili mo, Maristela. Kahit ang mga aso sa bakuran ay mas malinis pa kaysa sa iyo. Pero dahil maawain si Bianca, ibibigay namin sa iyo ang pagkakataong ito. Huwag mo lang asahan na ituturing kang tao sa bahay na ito. Ang bawat salitang lumabas sa bibig ni Doña Caridad ay tila isang dambuhalang bigat na dumadagan sa balikat ni Mara. Nakatayo ang dalaga sa gitna ng malawak na kusina ng mansyon ng mga Buenavista, suot ang isang kupas at punit-punit na damit na tila basahan kung ihahambing sa marangyang paligid. Sa kanyang harapan nakaupo si Bianca Salcedo habang marahang iniinom ang kanyang kape. Ang kanyang mga mata ay puno ng mapang-uyam na kagalakan. Sa gilid ng pinto, nakasandal si Ezekiel. Nakasuot ito ng isang mamahaling suit, handa na para sa kanyang trabaho sa kumpanya. Ang kanyang mukha ay tila isang pader na bato, walang emosyon, walang init. Pinagmasdan niya si Mara mula ulo hanggang paa. Sa kanyang isipan, ang babaeng ito ay isang oportunista lamang na ginagamit ang kahirapan upang makakuha ng pabor sa kanilang pamilya. Hindi niya matandaan ang mukha nito mula sa gabi ng aksidente. Ang tanging alam niya ay ang presensya ni Mara ay nagbibigay sa kanya ng hindi maipaliwanag na inis. Linisin mo ang sahig na iyan, utos ni Bianca habang sadyang itinatapon ang baso ng orange juice sa gitna ng silid. Ang malagkit na likido ay dahan-dahang gumapang sa puting marmol, tila isang mantsa na mahirap burahin. At gamitin mo ang sarili mong mga kamay. Ayaw kong masira ang mga mop namin sa dumi na dala mo mula sa tondo. Naramdaman ni Mara ang matinding panginginig ng kanyang mga tuhod. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa gilid ng kanyang hita. Ang mga kuko ay tila ibinabaon niya sa kanyang sariling palad upang pigilan ang pagsabog ng kanyang kalooban. Para kay Nico, bulong niya sa kanyang sarili para sa gamot ng kapatid ko. Ang bawat piraso ng kanyang pagkatao ay tila unti-unting naglalaho habang dahan-dahan siyang lumuluhod sa harap ni Bianca. Ang lamig ng marmol ay tumagos sa kanyang mga tuhod, ngunit mas malamig ang titig ni Ezekiel na nakatitig sa kanya mula sa malayo. Habang ginagamit ni Mara ang isang lumang basahan upang punasan ang malagkit na juice, nararamdaman niya ang matinding hapdi sa kanyang tagiliran. Ang bawat pagyuko niya ay nagpapaalala sa peklat na hinding-hindi na mawawala. Isang sugat na naging tulay upang mabuhay ang lalaking ngayon ay hinahayaan siyang tapak-tapakan ng iba. Bakit ka tumigil?
Bilisan mo, bulyaw ni Doña Caridad habang naglalakad palapit. Ezekiel, tignan mo ang babaeng ito. Akala mo ba ay totoo ang kanyang pangangailangan? Marami silang ganyan sa kalye, mga dalubhasa sa pag-arte para lamang makakuha ng pera sa mga taong katulad natin. Hindi sumagot si Ezekiel. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa bawat galaw ni Mara. Mayroong isang bagay sa paraan ng pagtitiis ng dalaga na tila humahaplos sa kanyang kuryosidad, ngunit agad niya itong iwinawaksi. Sa kanyang paningin, si Bianca ang kanyang anghel at si Mara ay isa lamang anino ng kahirapan na dapat iwasan. Nabalik ang diwa ni Mara nang marinig niya ang tunog ng pagpihit ng pinto ng refrigerator. Inilabas ni Bianca ang isang pitzel ng tubig at sadyang ibinuhos ito malapit sa mga paa ni Mara. Ang tubig ay tumalsik sa mukha ng dalaga, humalo sa mga butil ng pawis at sa piping luha na pilit niyang itinatago. Ang kanyang buhok ay basa na at ang lamig ay nagsisimulang manunuot sa kanyang buto. Ezekiel, sweetheart, let's go. Baka malate ka pa sa meeting mo. Malambing na tawag ni Bianca habang lumalapit sa lalaki, kumakapit sa braso nito. Tumingin si Bianca kay Mara nang may matinding tagumpay sa kanyang mga mata. Isang tahimik na babala na sa bahay na ito, siya ang reyna, si Mara ang alipin. Habang papaalis ang dalawa, muling yumuko si Mara upang ipagpatuloy ang kanyang gawain. Ang kanyang mga kamay ay namumula na sa lamig at sa kemikal ng sabon na ginagamit niya. Sa gitna ng katahimikan ng kusina, isang katanungan ang pilit na lumalabas sa kanyang isipan, isang tanong na tila isang Mui Kim na natusok sa kanyang puso. Hanggang kailan ko kayang lunukin ang sarili kong dangal bago ako tuluyang maubos? O sadyang wala ng halaga ang dangal kapag ang buhay ng taong mahal mo ang nakataya? Napatigil si Mara sa kanyang pagpunas nang mapansin niyang ang pinto ng kusina ay bahagyang nakabukas pa. Sa labas, nakatayo si Ezekiel, nakatitig sa kanya mula sa malayo. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa bahagi ng likod ni Mara kung saan bahagyang nakalantad ang kanyang balat dahil sa basang damit. Sa mismong bahagi kung saan ang peklat ng operasyon ay dahan-dahang nangingit-ngit sa hapdi. Sweetheart, bakit mo ba tinatanong uli ang tungkol sa records ng hospital? Hindi ba't sapat nang narito ako sa tabi mo? Ang boses ni Bianca ay may halong panginginig, isang senyales ng pagkabahala na pilit niyang itinatago sa likod ng isang matamis na ngiti. Nakaupo sila ni Ezekiel sa malawak na balkonahe ng mansyon habang ang hapon ay dahan-dahang nagbibigay daan sa dilim. Sa ibaba, sa hardin, makikita si Mara na pilit na binubuhat ang mga mabibigat na paso ng halaman. Ang bawat hakbang ng dalaga ay may kalakip na panginginig ng binti at ang kanyang mukha ay namumutla sa ilalim ng sikat ng araw. Tiningnan ni Ezekiel ang kanyang kasintahan. Ang mga mata nito ay puno ng hindi maipaliwanag na pag-aalinlangan. Naalala ko lang ang gabing iyon, Bianca. Ang lakas ng ulan, ang amoy ng gasolina, at ang pakiramdam ng isang kamay na humahawak sa akin bago ako tuluyang mawalan ng malay. Pero tuwing tinatanong kita tungkol sa mga detalye ng operasyon, tila palagi kang umiiwas. Bahagyang napatigil si Bianca sa pag-inom ng kanyang tsaa. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa hawakan ng tasang porselana. Masyado lang masakit balikan ang sandaling akala ko ay mawawala ka na sa akin, Ezekiel. Bilang doktor mo rin noon, mas pinili kong ibaon na sa limot ang takot na iyon. Hindi na malaya ng dalawa na sa ibaba.
Napatigil si Mara sa kanyang ginagawa. Naririnig niya ang bawat salitang lumalabas sa itaas. Ang bongtoy ng gunita ay muling lumitaw sa kanyang isipan. Naalala niya ang bawat patak ng ulan na humahalo sa kanyang sariling dugo habang pilit niyang hinihila ang walang malay na katawan ni Ezekiel mula sa naglalagablab na sasakyan. Naalala niya ang lamig ng bakal sa operating table at ang huling panalangin niya bago siya tuluyang makatulog. Isang panalangin mabuhay ang lalaking hindi naman niya kilala. Naramdaman ni Mara ang isang matinding hapti sa kanyang tagiliran. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang dumampi sa bahagi ng kanyang hita at baywang kung saan nakatago ang sugat ng sakripisyo. Tila may mga libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang laman dahil sa bigat ng mga pasong kanyang binuhat. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo at ang paligid ay untunting umiikot. Sa itaas, napansin ni Ezekiel ang paghinto ni Mara. Nakita niya ang pagkapit ng dalaga sa kanyang tagiliran, ang pagkunot ng noo nito sa matinding sakit na pilit nitong itinatago. Isang kakaibang kaba ang gumapang sa dibdib ng lalaki. Bakit tila nararamdaman niya ang sakit na nararamdaman ng babaeng iyon? Bakit tila ang bawat daing na hindi binibitiwan ni Mara ay umaaling-aungaw sa sarili niyang puso? "Excuse me, Bianca. May kailangan lang akong tingnan sa baba." Maikling paalam ni Ezekiel bago mabilis na tumayo. Nagmamadaling bumaba si Ezekiel patungo sa hardin. Nang marating niya ang pwesto ni Mara, nakita niyang nakasandal ang dalaga sa isang puno, habang ang bawat paghinga nito ay tila isang pakikipaglaban. Ang pawis ay dumadaloy sa maputlang mukha ni Mara, at ang kanyang mga labi ay wala ng kulay. "Ayos ka lang ba?" Tanong ni Ezekiel. Ang boses ay may halong awtoridad, ngunit hindi maikakaila ang bahid ng pag-aalala. Nagangat ng tingin si Mara. Ang kanyang mga mata, na puno ng pagod at lumbay, ay sumalubong sa matatalim na mata ng lalaking kanyang iniligtas. Sa isang sandali, tila tumigil ang mundo. Nais ni Mara na sabihin ang lahat. Nais niyang isigaw na siya ang dahilan kung bakit ito humihinga. Ngunit ang mukha ni Bianca sa balkonahe ay nagsisilbing babala. Ang buhay ni Nico ang nakataya. "Opo, sir. Napagod lang po sa pagbubuhat." Mahinang sagot ni Mara habang pilit na tumatayo ng tuwid. Ngunit sa kanyang paggalaw, isang piraso ng papel ang dahan-dahang nahulog mula sa kanyang bulsa. Isang lumang resibo ng gamot na may nakasulat na petsa. Ang petsa ng mismong araw ng operasyon ni Ezekiel, ilang taon na ang nakalilipas. Yumuko si Ezekiel upang pulutin ang papel. Ang kanyang noo ay kumunot habang binabasa ang mga nakasulat doon. Ang piraso ng papel na iyon ay hindi dapat nasa kamay ng isang simpleng katulong. Isang malaking katanungan ang muling nabuo sa kanyang isipan, isang lihim na tila dahan-dahang humihiwa sa telon ng kasinungalingan na binuo ni Bianca. "Bakit nasa iyo ang petsang ito?" Tanong ni Ezekiel. Ang kanyang boses ay tila isang hatol na naghihintay ng kasagutan. Napatigil si Mara. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang lihim ng bawat sugat ay unt-unting nalalantad, at sa mga sandaling iyon, ang katotohanan ay tila isang dambuhalang alon na handang lumamon sa kanilang lahat. Hindi sapat ang mga mata upang makita ang katotohanan, Ezekiel. Minsan, ang puso ang kailangang maglakbay patungo sa dilim upang mahanap ang liwanag.
Ang mga salitang iyon ng kanyang yumaong ama ang paulit-ulit na dumadaloy sa isipan ni Ezekiel habang mahigpit niyang hawak ang manibela ng kanyang sasakyan. Sa malayo, nakikita niya ang bulto ni Mara na dahan-dahang naglalakad sa ilalim ng aandap-andap na ilaw ng poste sa kalsada ng tondo. Pinili ni Ezekiel na sundan ng dalaga ng lihim, malayo sa mga mapanuring mata ni Bianca Vadonia Caridad. Nais niyang malaman kung anong klasing mundo ang nagluwal sa isang babaeng tila may daladalang napakabigat na lihim sa kanyang mga balikat. Ang amoy ng alat mula sa dagat, ang halimuyak ng nabubulok na basura, ay nanunuot sa loob ng sasakyan ni Ezekiel, isang mundong napakalayo sa bango ng mga mamahaling pabango sa kanilang mansyon. Nakita niya si Mara na huminto sa isang maliit na tindahan. Bumili ang dalaga ng isang pirasong tinapay at isang maliit na supot ng gatas. Ang tanging bagay na kaya nitong mabili gamit ang barya mula sa kanyang bulsa. Ngunit bago pa man makarating si Mara sa kanilang barong-barong, isang pangkat ng mga batang lansangan ang lumapit sa kanya. Ang kanilang mga mukha ay puno ng uling ang kanilang mga mata ay nagmamakaawa. Napatigil si Ezekiel nang makita ang ginawa ni Mara. Sa halip na itago ang pagkain para sa kanyang sarili o para kay Nico, dahan-dahang pinaghati-hati ni Mara ang tinapay ibinigay ito sa mga bata. Ang bawat piraso ay iniabot niya ng may kasamang matamis na ngiti, isang ngiting tila nagbibigay ng liwanag sa madilim na eskinita. Nakita ni Ezekiel ang pagod sa mga mata ni Mara, ngunit nakita rin niya ang isang uri ng kayamanan na hindi kailanman mabibili ng kanyang pera. Isang bulaklak sa gitna ng basura, bulong ng lalaki sa kanyang sarili habang nararamdaman ang unti-unting pagtunaw ng pader sa kanyang puso. Nabalik ang diwa ni Ezekiel nang makita niyang pumasok si Mara sa isang dampa na tila bibigay na sa anumang sandali. Mula sa labas, narinig niya ang mahinang ubo ni Nico ang malambing na boses ni Mara na umaawit ng isang oyayi upang patigilin ang sakit na nararamdaman ng kapatid. Ang bawat himig ay tila isang muikim na tumutusok sa budhi ni Ezekiel. Isang malaking pagkakamali ang isipin na ang babaeng ito ay isang masamang tao. Sa mga sandaling iyon, ang hinala niya laban kay Bianca ay tuluyan ng naging isang malalim na sugat. Kinabukasan, pagbalik ni Mara sa mansyon, sinalubong siya ng isang matinding unos. Nakatayo si Bianca sa gitna ng sala, hawak ang isang baso ng alak at may suot na mapanirang ngisi. Sa tabi nito ay si Doña Caridad, na ang mukha ay nagniningas sa galit. Pagpasok ni Mara, agad siyang hinarangan ni Bianca ipinakita ang isang litrato sa kanyang telepono, isang kuha kung saan makikitang may kausap na lalaki si Mara sa kalsada ng Tondo kagabi. Tignan mo ito, Ezekiel. Tignan mo ang babaeng pinoprotektahan mo. Sigaw ni Bianca nang makita ang pagpasok ng lalaki mula sa opisina. Habang abala tayong bigyan siya ng trabaho, abala naman siya sa pagbebenta ng kanyang katawan sa kung sino-sinong lalaki sa Tondo. Isang malaking kahihiyan ang dalhin ng ganitong klasing dumi sa loob ng ating tahanan. Napatigil si Mara. Ang kanyang buong katawan ay nanigas sa tindi ng insulto. Alam niyang ang lalaking nasa litrato ay ang kanyang kapitbahay na nag-abot lamang ng balita tungkol sa gamot ni Nico, ngunit ang bawat salita ni Bianca ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa kanyang dangal. Tumingin si Mara kay Ezekiel, ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa na huwag itong maniwala, ngunit ang lalaki ay nananatiling tahimik, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa galit
na hindi maipaliwanag. Ezekiel, sweetheart, kailangan na nating paalisin ang babaeng ito bago pa niya tuluyang madungisan ang pangalan ng mga Buena Vista. Pagpapatuloy ni Bianca habang lumalapit sa lalaki, papilit na kumakapit sa braso nito. Ginamit niya lang ang drama tungkol sa kanyang kapatid para makuha ang loob mo. Pero ang totoo, isa siyang manggagamit. Ang katahimikan sa loob ng sala ay tila isang nagbabadyang pagsabog. Nakatayo si Mara sa gitna ng mapanghusgang mga mata. Ang kanyang puso ay muling binalot ng bongtoy ng kawalang katarungan. Sa isang iglap, ang bulaklak na dahan-dahang bumubuka sa puso ni Ezekiel ay tila muling tinapakan ng kasinungalingan at ang bitag na inihanda ni Bianca ay handa ng lumamon sa huling pag-asa ng dalagang Nhat Vechai. Isang magnanakaw ay mananatiling magnanakaw kahit suotan mo pa ng malinis na damit. Ang dumi sa iyong dugo ay hinding-hindi mabubura ng kahit anong sabon. Ang boses ni Bianca ay tila isang malakas na sampal na umalingaw-ngaw sa gitna ng marangyang hall ng Buena Vista Hotel. Sa mga sandaling iyon, ang paligid ay nababalot ng ningning ng mga dambuhalang chandelier, vaamoy ng mga mamahaling alak. Ang mga bisita na nakasuot ng kani-kanilang mga tuxedo, gown, ay napatigil sa kanilang pag-uusap. Ang lahat kwa paningin ay nakatutok sa gitna kwa entablado, kung saan nakatayo si Mara, yakap ang kanyang sarili sa gitna kwa nakabibinging kahihiyan. Bago mangyari ang lahat, si Mara ay abala sa paglilinis ng mga kalat sa gilid sa kusina. Pinili niyang magtrabaho ng higit pa sa inaasahan upang madagdagan ang kanyang kita para sa nalalapit na operasyon ni Nico. Ang kanyang mga kamay ay pagod na, ang kanyang likod ay tila mababali na sa bawat pagyuko. Ngunit ang isipin na gumagaling ang kanyang kapatid ang nagbibigay sa kanya kwa lakas. Hindi niya napansin na sa gitna kwa kanyang pagmamadali, ang isang mabilis mapanuring kamay ni Doña Caridad ay dahan-dahang naghulog ng isang kumikinang na bagay sa loob, kwa bulsa, kwa kanyang maduming apron. Nasaan ang heirloom ring ng pamilya Buenavista? Iyon ang singsing na pamanang galing pa sa aking ina. Ang hiyaw ni Doña Caridad ay tila isang hudyat ng pagsisimula kwa isang malupit na palabas. Mabilis na tinawag ang mga security guard. Sa gitna o kaguluhan, itinuro ni Bianca si Mara nang may kasamang pekeng luha sa kanyang mga mata. Nakita ko siyang umaaligid sa silid ni Lola Caridad kanina. Hindi ko akalain na ang pagbibigay namin at trabaho sa kanya ay mauuwi sa ganito. Pilit na hinalughog ng mga guard ang bawat gamit ni Mara. Nang madukot ng isang guard ang bulsa ng kanyang apron, isang matalim na liwanag ang tumalsik mula sa loob, bumagsak sa sahig. Ang brilyanteng singsing ay gumulong sa paanan ni Ezekiel, na tila isang piping saksi sa isang krimeng hindi naman ginawa. Isang kolektibong buntong hininga ng pandidiri ang lumabas mula sa mga bisita. Naramdaman ni Mara ang unti-unting pagguho kwa kanyang mundo. Ang bawat tibok kwa kanyang puso ay tila isang tambol na nagbabadya kwa kamatayan. Ang kanyang lalamunan ay naging tuyo, ang kanyang mga labi ay nanginginig sa matinding takot. Hindi po sa akin iyan. Wala po akong kinalaman diyan. Ang mahinang bulong ni Mara ay tila hangin lamang na hindi naririnig sa gitna, kwa hiyawan, kwa galit. Tumingin si Mara kay Ezekiel, umaasa na makakakita siya kuwa kahit isang kislap ng tiwala. Ngunit ang lalaki ay nananatiling nakatitig sa singsing sa kanyang paanan.
Ang mukha ni Ezekiel ay tila naging isang maskara kwa bato, malamig, malayo, vapuno ng hindi maipaliwanag na pait. Luhod, ang bulyaw ni Doña Caridad ay tila isang utos mula sa impyerno. Lumuhod ka sa harap ni Bianca, humingi ka kwa tawad. Ang dumi kwa kamay mo ay hinding-hindi dapat dumampi sa aming dangal. Dahan-dahang bumigay ang mga tuhod ni Mara. Ang lamig ng sahig ay tumago sa kanyang balat, ngunit mas matindi ang hapdi kwa kanyang kalooban. Sa harap kwa lahat kwa mayayaman, makapangyarihang tao sa Manila, si Mara ay dahan-dahang yumuko. Ang kanyang buhok ay tumabon sa kanyang mukha na basang-basa na ng mga luha kwa kawalang katarungan. Ang bawat paghikbi niya ay tila isang muikim na natusok sa kanyang sariling kaluluwa. I'm sorry. I'm so sorry. Ang paulit-ulit na sambit ni Mara kahit alam niyang wala siyang kasalanan. Sa gitna suwa kanyang pagluhod, naramdaman ni Mara ang isang matalim na sulyap mula sa itaas. Nang bahagya siyang mag-angat kwa tingin, nakita niya ang isang nakakakilabot na ngisi sa mga labi ni Bianca. Isang tagumpay na binuo sa itaas kwa wasak na dangal kwa isang inosenteng babae. Bakit ang langit ay hinahayaan ng ganitong klasing kalupitan? Hanggang kailan magsisilbing laruan kwa mga mayayaman ang buhay kwa isang katulad niya? Sa mga sandaling iyon, ang brilyanteng singsing na nagniningning sa sahig ay tila sumasalamin sa bongtoy ng hinaharap na naghihintay kay Mara sa kanyang naghihingalong kapatid. Pirmatado na ito. Wala nang puwang ang mga magnanakaw sa hospital na pag-aari ng mga Buena Vista. Ngayon din, ilabas niyo ang batang iyan bago ko patawagin ang mga bumbero upang bombahin kayo ng tubig palabas ng gusaling ito. Ang boses ni Bianca ay tila isang hatol ng kamatayan ng isang malupit na hukom. Sa loob kwa pediatric ward, ang amoy ng alcohol at gamot ay tila naging lason sa bawat paghinga ni Mara. Hawak ng dalaga ang isang piraso kwa papel, ang discharge order na nagtatapos sa huling pagkakataon ni Nico na mabuhay. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto. Ang bawat hibla kwa kanyang kalamnan ay tila bibigay na sa bigat kwa kawalang katarungan. Sa gilid kwa kama, nakahiga si Nico. Ang kanyang maliit na mukha ay wala ng kulay, tila isang lantang bulaklak na unti-unting kinakain kwa bongtoy. Ang bawat paghinga kwa bata ay isang pakikipaglaban, isang mahina at gurgling na tunog na tila humihingi kwa saklolo sa isang mundong bingi. Naramdaman ni Mara ang matinding paninikip kwa kanyang dibdib. Nais niyang sumigaw, nais niyang kaladkarin si Ezekiel at ipakita ang kalagayan ko M-Try. Ngunit ang bawat pintuan ng puso ko lalaki ay tila tuluyan ng isinara ng mga kasinungalingan ni Bianca. Parang awa niyo na, Bianca. Kahit sa hallway na lang kami, huwag niyo lang kaming itapon sa labas. Malakas ang ulan, mamamatay ang kapatid ko. Ang pagsusumamo ni Mara ay tila isang piping dalangin sa gitna kwa isang malakas na bagyo. Ngunit walang habag na hinila ng mga guard ang maliit na kama ni Nico. Sa isang marahas na galaw, binuhat ni Mara ang kanyang M-tray. Ang kanyang mga braso ay nangangatog sa bigat kwa katawan nito at sa bigat kwa kanyang kalooban. Habang naglalakad siya palabas kwa lobby, sinalubong siya ng malakas na bugso ng hangin at ulan. Ang bawat patak ng tubig ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Isang malamig na yakap ng kamatayan na nagmumula sa langit. Ayan, isama mo ang mga basurang ito. Isinigaw ni Bianca habang inihahagis ang isang itim na plastic bag na naglalaman ng mga lumang damit ni Mara.
Ang bag ay bumagsak sa putikan, talsik ng dumi ang humalo sa basang damit ng dalaga. Huwag na huwag ka nang babalik dito, Maristela. Ang dumi mo ay hindi nababagay sa aming kalinisan. Nakatayo si Mara sa ilalim kwa madilim na Mai Hien Kwa Hospital. Yakap-yakap ang nangangatal na katawan ni Nico. Ang bawat pagbuhos ng ulan ay tila isang pagtangis ng langit para sa isang anak kwa tondo na pinagkaitan ng karapatang mabuhay. Ang kanyang buhok ay nakadikit na sa kanyang mukha at ang lamig ay nagsisimulang manunuot sa kanyang mga buto. Dahan-dahang dinala ni Mara si Nico sa isang sulok malayo sa mga talsik ng baha. Inihilig niya ang ulo kwa M-Try sa kanyang dibdib, pilit na binibigyan ito ng init mula sa sarili niyang katawan. Nico, anak, gising ka, huwag kang bibitiw. Malapit na tayo sa bahay. Ang bulong ni Mara ay tila isang oyayin ng pamamalam. Ngunit ang mahinang ubo ni Nico ay biglang napatigil. Ang bawat gurgling na tunog ng paghinga nito ay napalitan ng isang nakakatakot na katahimikan. Naramdaman ni Mara ang biglang pagbigat kwa ulo kwa kapatid sa kanyang balikat. Ang mga maliliit na kamay ni Nico na kanina ay nakakapit sa kanyang damit ay dahan-dahang nalaylay, tila mga tuyong sanga na naputol mula sa puno. Nico, Nico, gumising ka. Ang sigaw ni Mara ay nalunod sa malakas na kulog ng langit. Hinawakan niya ang leeg ng bata, ngunit wala na siyang naramdamang pintig. Ang katahimikan ni Nico sa gitna, kwa nagngangalit na bagyo, ay tila isang dambuhalang kuko na sumakal sa huling pag-asa ni Mara. Sa ilalim sua madilim na bubong ng hospital na dati ay binuo niya kwa sarili niyang sakripisyo, ang lahat liwanag sa mundo ni Mara ay tuluyan ng namatay. Bakit kailangang maging ganito kalupit ang mundo sa mga taong wala ng ibang alam kundi ang magmahal? Hanggang kailan magbibingi-bingihan ang langit habang ang bawat pangarap ay nilalamon kwa putikan va ulan? Sa mga sandaling iyon, tanging ang tunog kwa bumubuhos na ulan ang sumasagot sa kanyang hiyaw, isang malamig na himig tswa kawalang pag-asa. Buhay pa siya, Maristela. Huwag kang bibitiw dahil ang pintig ng puso niya ay kasing tibay ng iyong pagmamahal. Ang boses na iyon ay hindi nanggaling sa langit, kundi mula sa isang batang doktor na lihim na lumabas mula sa emergency room. Si Dr. Aris, isang intern na nakasaksi sa kalupitan ni Bianca, ay hindi natis na manahimik. Sa ilalim ko ang may hien na binubuhos ng ulan, dahan-dahan niyang kinuha si Nico mula sa mga braso ni Mara. Ang bawat segundo, kwa pag-aalinlangan, ay tila isang habambuhay, hanggang sa maramdaman ng doktor ang isang napakahina, halos hindi mapansing pintig sa leeg ng bata. Sa tulong ng ilang gamot na lihim niyang ibinulsa, dahan-dahang nagkaroon ng kulay ang mga labi ni Nico. Isang himala sa gitna, kwa putikan at pighati. Dinala ni Mara si Nico pabalik sa kanilang munting dampa sa tondo. Ang amoy ng basang lupa at kalawang ay naging saksi sa bawat patak kuwa luhang dumadaloy sa mukha kuwa dalaga, habang pinagmamasdan ang payapang pagtulog kuwa kanyang M-try. Ang lamig kuwa gabi ay tila unt-unting napapawi kuwa init ng isang munting pag-asa. Ngunit sa gitna kwa katahimikan, isang marahang katok sa pinto kwa kanilang barong-barong ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Pumasok si Mang Temyong, ang matandang may-ari kwa vura ng Vei Chai na itinuring na ring ama ni Mara. Sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang isang luma at maduming kahoy na kahon. Ang bawat hibla kwa kahoy na iyon ay nagpapaalala sa gunita kwa yumaong ama ni Mara.
Dahan-dahang inilapag ng matanda ang kahon sa harap ko dalaga, ang kanyang mga mata ay puno ko matinding seryosong emosyon. Mara, anak, oras na para malaman mo ang lahat. Ang boses ng matanda ay tila isang lumang awitin ng katotohanan. Ang kahon na ito ay iniwan ng tatay mo bago siya mawala. Sabi niya, ibigay ko lang ito sa iyo kapag ang mundo ay tila tinalikuran ka na ng tuluyan. Narito ang ebidensya ko iyong dangal na pilit nilang ninanakaw. Nangangatal ang mga daliri ni Mara habang binubuksan ang kahon. Sa loob nito, tumambad ang isang kupas na hospital tag at isang piraso kuwa papel na may tatak kuwa Buena Vista Medical Holdings. Ang bawat letra vaso sa papel na iyon ay tila nagniningning sa dilim, ang mismong ma kwa ka fauthot hientan namsua. Nakasulat doon ang pangalan ni Maristela Fulgencio, ang tunay na anyan kumang ko Ezekiel. Ang boy Roy và đau đớn trong lòng Mara bỗng chốc biến thành một ngọn lửa của sự căm phẫn. Ang bawat sipa, bawat sampal, at bawat sulyap kwa pandidiri ni na Bianca at Ezekiel ay tila isang malaking utang na kailangang bayaran kwa katotohanan. Naramdaman ni Mara ang matinding pagbabago sa kanyang sarili. Ang bawat piraso kwa kanyang pagkatao na dati ay nakayuko, ngayon ay dahan-dahang tumatayo ng tuwid. Hindi na siya ang biktima, siya na ang hukom na hahatol sa mga kasinungalingan kwa mga Buena Vista. Ngunit sa gitna kwa kanyang pagtitig sa ebidensya, isang pamilyar na tunog kwa sasakyan ang huminto sa tapat kwa kanilang eskinita. Isang tunog ng mamahaling makina na hindi nababagay sa ingay ng tondo. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng kanilang dampa. Sa labas, sa ilalim ko aandap-andap na ilaw ng poste, nakatayo si Ezekiel Buenavista. Ang kanyang mamahaling suit ay basang-basa kwa ulan at ang kanyang mukha ay hindi nakakikitaan ng lamig o pandidiri. Sa unang pagkakataon, ang mga mata ni Ezekiel ay puno kwa matinding hapdi, pagsisisi, at isang uri kwa pag-aalinlangan na tila humihingi kwa kapatawaran. Mara. Ang boses ni Ezekiel ay tila isang bulong na nalunod sa ingay ng ulan. Nakatayo lamang si Mara sa tapat kwa pintuan, hawak ang ebidensya kwa kanyang sakripisyo. Ang bawat patak ng tubig mula sa damit ni Ezekiel na tumutulo sa sahig ng kanyang bahay ay tila nagpapaalala sa bawat luhang ibinuhos niya dahil sa lalaking ito. Ang katanungan sa kanyang isipan ay tila isang muikim na muling natusok sa kanyang puso. Bakit ngayon ka lang dumating, Ezekiel? Ngayong ang lahat ng bahagi ko aking pag-asa ay winasak niyo na ko inyong mga kamay? O sadyang ang katarungan ay dumarating lamang kapag ang sugat ay tuluyan ng naging peklat? Mara, sabihin mo sa akin ang totoo. Sino ka ba talaga? Bakit tila ang bawat peklat sa katawan mo ay sumisigaw ng isang kwentong hindi ko alam? Ang tinig ni Ezekiel ay tila isang nangangatal na himig sa gitna ng malamig na gabi sa tondo. Nakatayo siya sa loob ng barong-barong ni Mara. Ang kanyang mamahaling sapatos ay nababalot na ng itim na putik at ang kanyang mukha ay basang-basa ng ulan. Sa maliit na silid na iyon, ang amoy kwa gaas mula sa lampara ay humahalo sa amoy kwa basang karton, vakalawang. Isang mundong napakalayo sa bango ko sanitizer, Valino ko Buena Vista Medical Holdings. Hindi kumikibo si Mara. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa gilid kwa kanyang hita. Pilit na itinatago ang panginginig kwa bawat kalamnan. Sa likod kwa dalaga, mahimbing na natutulog si Nico,
Ang bawat mahinang paghinga ko bata ay tila isang pangkukulam na nagpapatigil sa poot ni Mara. Tumingin ang dalaga kay Ezekiel. Ang bawat hibla kwa kanyang dangal na tila muling binuo kwa katotohanan ay nagbibigay sa kanya kwa isang uri kwa lamig na hindi kailanman naramdaman ng lalaki. Isang basura, di ba? Ang boses ni Mara ay tila isang tuyong dahon na nadurog sa ilalim kwa paanan ni Ezekiel. Iyan ang tawag niyo sa akin. Iyan ang tingin ng kasintahan mo sa akin. Kaya bakit ka narito, Sir Ezekiel? Bakit mo binababa ang sarili mo sa isang lugar na tila nandidiri ka sa bawat hiningang nilalang niyo? Naramdaman ni Ezekiel ang matinding paninikip kwa kanyang dibdib. Nais niyang humingi kwa tawad, nais niyang sabihin na ang mga dokumentong nakita niya sa lihim na archive ng hospital ay nagpapakita kwa mga butas sa kwento ni Bianca. Ngunit ang bawat salita ay tila isang lason na bumabara sa kanyang lalamunan. Ang bawat sulyap ni Mara ay nagpapaalala sa kanya kuwa bawat segundong hinayaan niyang saktan, sipa-sipain, at sulyapan kwa pandidiri ang babaeng ito. Nakita ko ang records, Mara, ang lihim na folder na itinago ni Bianca. Ang bulong ni Ezekiel ay tila isang pag-amin sa harap kwa isang hukom. Ang kwa operasyon, ang lahat kwa iyon ay hindi tumutugma sa sinasabi niya. At ang peklat mo, ang mismong bahagi kwa katawan mo, na tila muling sumasakit tuwing nakikita kita. Dahan-dahang lumapit si Ezekiel, nagnanais na hawakan ang kamay ni Mara, ngunit mabilis na humakbang pabalik ang dalaga. Ang layo kuwa kanilang pagitan ay tila isang dambuhalang bangin ng kasinungalingan at pighati. Huwag po ninyo akong hawakan. Ang boses ni Mara ay naging matalim na tila isang patalim. Ang katotohanan ay hindi nyo matatagpuan sa paglapit sa akin. Matatagpuan nyo iyan sa bawat luhang ibinuhos ko sa ilalim kwa paanan nyo. Ngayon umalis na po kayo. Baka madungisan pa ang puting tela kwa konsensya nyo kwa dumi kwa tondo. Lumabas si Ezekiel sa dampa. Ang ulan ay tila isang walang katapusang pagtangis kwa langit. Hindi niya alam na sa kabilang dulo kwa eskinita, nakaparada ang isang itim na sasakyan. Sa loob nito, nakaupo si Bianca, ang kanyang mga mata ay nagniningas sa matinding poot at selos. Hawak ng doktora ang kanyang telepono at sa screen nito ay ang numerong hinding-hindi niya dapat tawagan maliban na lamang kung kailangan ng burahin ang isang balakid. Ang bawat patak ng ulan sa yero kwa dampa ni Mara ay tila isang hudyat kwa isang paparating na mas malaking unos. Sa loob kwa sasakyan, binanggit ni Bianca ang isang pangalan, isang utos na dahan-dahang dudurog sa huling liwanag sa mundo ni Mara. Ang katanungan sa isipan ni Bianca ay hindi na kung paano itatago ang lihim, kundi kung paano sisiguraduhin na ang lihim ay tuluyan ng mapapunta sa hukay kasama kwa babaeng Nhatvechai. Tapusin mo na siya. Siguraduhin mong hindi na siya sisikatan ng araw dahil ang bawat hininga ng babaeng iyan ay unti-unting pumapatay sa kinabukasan ko. Ang tinig ni Bianca sa kabilang linya ng telepono ay tila isang malamig na bulong mula sa impyerno. Sa loob ng madilim na pasilyo ng tondo, kung saan ang tanging liwanag ay ang aandap-andap na bumbilya sa poste, nagsimulang makaramdam ng matinding kaba si Mara. Hawak niya ang maliit na supot ng gamot para kay Nico. Ang kanyang mga yapak sa basang semento ay tila isang mabilis na tibok ng pusong nagbababya ng panganib. Nararamdaman niya ang isang pares ng mga mata
na nakatitig sa kanyang bawat galaw mula sa anino ng mga naglalakihang tambak ng basura. Narinig ni Mara ang matinis na pagkiskis ng goma sa basang kalsada, kasunod ang ungol ng isang makina na mabilis na papalapit sa kanyang kinaroroonan. Ang takot ay tila isang dambuhalang kuko na sumakal sa kanyang lalamunan. Wala siyang mahanap na mapagtataguan sa masikip na eskinita. Sa isang iglap, ang nakasisilaw na liwanag ng headlight ng isang itim na sasakyan ay tumama sa kanyang mukha, tila isang mata ng halimaw na handang lumamon sa kanya. Ang hangin mula sa mabilis na pagharurot ng sasakyan ay tila humihiwa sa kanyang balat. Ngunit bago pa man tumama ang bakal ng sasakyan sa kanyang nangangatal na katawan, isang malakas na puwersa ang humila sa kanya patungo sa gilid. Naramdaman ni Mara ang pagbalot ng isang malapad na bisig sa kanyang balikat at ang marahas na pagtama ng kanilang mga katawan sa malamig va matigas na pader ng isang dampa. Ang tunog ng pagharurot ng sasakyan ay dahan-dahang lumayo. Iniwan silang dalawa sa gitna kwa nakabibinging katahimikan ng gabi. Naramdaman ni Mara ang matinding init na nagmumula sa katawan ng lalaking nakayakap sa kanya. Idinikit niya ang kanyang mukha sa dibdib nito at ang bawat mabilis na pagtibok ng puso ni Ezekiel ay tumatama sa kanyang pisngi. Ang amoy kuwaulan va mamahaling pabango ng lalaki ay humahalo sa amoy kuwa-alikabok, isang kakaibang kapanatagan sa gitna kwa panganib. Nanginginig ang buong katawan ni Mara, ang kanyang mga kamay ay pilit na kumakapit sa polo ni Ezekiel, tila ba ito ang tanging sandigan sa mundong gumuho. Ayos ka lang ba? Mara, tumingin ka sa akin. Ang boses ni Ezekiel ay puno kwa matinding panginginig va pag-aalala. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humahawak sa mukha kwa dalaga. Tumingala si Mara. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa gitna kwa bongtoy. Ang distansya sa pagitan kwa kanilang mga labi ay tila isang manipis na hibla na lamang kwa hininga. Sa mga sandaling iyon, hindi nakita ni Mara ang mayaman va malupit na si Ezekiel Buenavista. Ang nakita niya ay ang lalaking dahan-dahang binabasag ang sarili niyang pader ng pagmamataas upang protektahan ang isang babaeng hat vechay. Naramdaman ni Mara ang isang matinding hapdi sa kanyang puso, isang kilig na humahalo sa pait kwa katotohanan. Bakit kailangang dumanak muna ang takot bago niya maramdaman ang init sa pag-aaruga ng lalaking ito? Bakit? Bakit niyo po ito ginagawa? Ang bulong ni Mara ay tila isang piping hikbi. Ang kanyang mga luha ay dahan-dahang dumadaloy at tumatama sa mga daliri ni Ezekiel. Bakit niyo po itinataya ang buhay niyo para sa isang taong tinatawag niyo lang na basura? Hindi sumagot si Ezekiel. Sa halip, mas lalo niyang hinigpitan ang yakap kay Mara, tila ba natatakot na kapag binitiwan niya ito ay tuluyan na itong maglalaho sa dilim. Ang bawat paghinga ni Ezekiel ay nagpapatunay kwa kanyang pagsisisi. Ngunit sa gitna kwa kanilang pagkakalapit, naramdaman ni Ezekiel ang isang matigas na bagay sa loob kwa bulsa kwa Mara, ang luma, vakupas na hospital tag ng operasyon. Ang bawat piraso kwa katotohanan ay dahan-dahan nang nabubuo sa kanyang isipan at ang bawat tibok kwa kanyang puso ay sumisigaw kwa isang pangalan na matagal na niyang kinalimutan. Ang katahimikan sa eskinita ay muling binalot ng lamig kwa gabi. Sa malayo, ang anino ng itim na sasakyan ay dahan-dahang bumabalik, tila isang mangingisda na hindi titigil hanggat hindi nahuhuli ang kanyang biktima. Ang katanungang umaaling-aungaw sa isipan ni Mara ay tila isang muikim
na natusok sa kanyang kaluluwa. Maaari ko pa bang pagkatiwalaan ang lalaking ito o ang yakap na ito ay isa lamang panandali ang silong bago ang huling pagbagsak kuwaunos? Bakit ang pag-ibig ay kailangang magmula sa isang sugat na kailanman ay hindi na maghihilom? Akala mo ba ay suwerte ang dahilan kung bakit ka pa humihinga, Maristela? Ang mga basurang katulad mo ay sadyang mahirap ubusin, pero tandaan mo, kahit ang pinakamabahong basura ay itinatapon sa tamang lugar, sa ilalim ng lupa, ang bawat salitang lumabas sa bibig ni Bianca ay tila isang malansang hangin na tumama sa mukha ni Mara. Nakatayo ang dalaga sa gitna ng marangyang sala ng mansyon ng mga Buenavista. Suot ang kanyang kupasing damit na basa pa ng ulan at putik mula sa kalsada ng tondo. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang ulo ay hindi na nakayuko. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig ng matalim kay Bianca, isang titig na punong-puno ng katotohanang mas matalas pa kaysa sa anumang patalim. Sa kabilang dulo ng silid, nakatayo si Ezekiel, ang kanyang mukha ay tila isang madilim na langit bago ang isang malakas na bagyo. Pinagmamasdan niya ang dalawang babae. Ang isa ay nakasuot ng puting gown na tila isang anghel at ang isa ay balot ng dumi, ngunit ang dangal ay nagniningning. Naramdaman ni Ezekiel ang matinding hapdi sa kanyang dibdib. Ang bawat kasinungalingan ni Bianca ay tila mga anay na unti-unting kumakain sa pundasyon ng kanyang tiwala. Bakit ka narito, Mara? Pagkatapos mong magnakaw, may mukha ka pang ipakita sa amin? Ang bulyaw ni Doña Caridad ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa matinding galit. Security! Bakit hinayaan ang babaeng ito na pumasok? Hindi po ako nagnakaw, Doña Caridad. Ang boses ni Mara ay malalim va matatag, tila isang agos ng tubig na hindi kayang pigilan. Nandito po ako para ibalik ang maskara ng anghel na pilit na isinusuot ng inyong paboritong doktora. Bianca, alam nating dalawa kung ano ang nangyari kagabi sa tondo. Alam nating dalawa kung sino ang nag-utos sa itim na sasakyang iyon na subukang bawiin ang buhay ko. Biglang nawalan ng kulay ang mukha ni Bianca. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa hawakan ng kanyang baso ng alak hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko. Ngunit sa isang iglap, isang nakakairitang tawa ang lumabas sa kanyang mga labi. Isang tawa ng isang taong desperadong itago ang kanyang takot. "You're crazy, Mara. Gagawa ka ng kwento para lang pagtakpan ang pagiging kriminal mo? Ezekiel, sweetheart, maniniwala ka ba sa isang pulubi na halatang gustong mang-extort sa atin?" Hinarap ni Mara si Bianca. Dahan-dahan siyang humakbang palapit hanggang sa maramdaman nila ang init ng hininga ng isa't isa. "Hindi mo na ako mapatatahimik, Bianca. Ang bawat peklat sa katawan ko, ang bawat luhang pumatak sa sahig ng hospital na ito, ay piping saksi sa bawat kasinungalingan mo. Hawak ko na ang katotohanan at hinding-hindi ko na hahayaang nakawin mo uli ang buhay na ibinigay ko para sa iba." Naramdaman ni Mara ang matinding panginginig ng kanyang buong katawan, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa poot na matagal na niyang ikinulong. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagbabadya ng digmaan. Ngunit sa gitna ng kanyang katapangan, mabilis na lumapit si Bianca sa kanyang tainga, bumulong ng isang pangalang nagpatigil sa pintig ng kanyang puso. Nico. Ang boses ni Bianca ay tila isang lason na dahan-dahang gumagapang sa pandinig ni Mara.
Akala mo ba ay tapos na ang laro? Isang utos ko lang, Maristela, at ang kapatid mo ay hinding-hindi na magigising sa susunod na umaga. Ang katotohanan mo ay katumbas ng huling hininga ng iyong M-try. Ngayon mamili ka, ang dangal mo o ang buhay ng kapatid mong naghihingalo. Nanigas si Mara. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding panlulumo. Ang tagumpay na dahan-dahan niyang hinahawakan ay tila muling nadurog sa ilalim ng malupit na banta ni Bianca. Sa loob ng marangyang mansyon na tila isang gintong hawla, ang lahat ng liwanag ay muling nilamon ng dilim. Ang bawat paghinga ni Mara ay tila isang pakikipaglaban sa isang halimaw na walang habag, habang ang anino ni Nico ay tila dahan-dahang naglalaho sa kawalan. Bakit ang katarungan ay laging may katapat na buhay? Hanggang kailan magsisilbing prenda ang mga taong mahal niya sa kamay ng mga Diyos-Diyosan ng Buena Vista? Sa gitna ng katahimikan ng sala, tanging ang tunog ng mabilis na paghinga ni Mara ang naririnig. Isang piping sigaw ng isang anak na dahan-dahang pinapatay ng sarili niyang pag-asa. Isang karangalan ang makita ang pagmamahal na ibinibigay ng ating pamilya sa mga nangangailangan. Bianca, ikaw ang simbolo ng pag-asa ng Buena Vista Medical Holdings. Ang boses ni Doña Caridad ay umalingaw-ngaw sa dambuhalang ballroom ng Grand Hotel na tila isang banal na himig sa pandinig ng mga piling bisita. Ang paligid ay nagniningning sa liwanag ng libu-libong kristal na chandelier at ang bawat sulok ay puno ng amoy ng mamahaling wine at bulaklak. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Bianca Salcedo, suot ang isang gown na kulay ginto na tila nagniningning sa bawat paggalaw ng spotlight. Ang kanyang mukha ay may suot na pinaka-inosenteng ngiti, isang maskara ng kabaitan na dahan-dahang binuo mula sa pighati ng iba. Sa isang madilim na sulok ng ballroom, malayo sa ningning ng mga bintana, nakatayo si Mara. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa ilalim ng kanyang lumang shawl, at ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang piping sigaw ng katarungan. Sa loob ng kanyang isipan, paulit-ulit na umaalingaw-ngaw ang banta ni Bianca tungkol sa buhay ni Nico. Ang takot ay tila isang malamig na kamay na sumasakal sa kanyang lalamunan, ngunit ang galit na nagniningas sa kanyang dibdib ay mas matindi kaysa sa anumang pangamba. Naramdaman ni Mara ang bigat ng sobrang hawak niya, ang huling pamana ni Mang Temyong na magsisilbing mitya ng pagsabog ng katotohanan. Nabalik ang diwa ni Mara nang makita niyang lumapit si Ezekiel sa entablado. Ang lalaki ay suot ang isang itim na tuxedo. Ang kanyang mukha ay seryoso at hindi mabasa ang emosyon. Sa bawat hakbang ni Ezekiel, nararamdaman ni Mara ang matinding paninikip ng kanyang dibdib. Hindi niya alam kung ang lalaking ito ay kaibigan o kaaway sa gabing ito ng paghuhukom. Nakita ni Mara ang mabilis na sulyap ni Ezekiel sa kanyang kinaroroonan, isang sulyap na tila nagbibigay ng isang lihim na hudyat na tanging sila lamang ang nakakaalam. Ngayong gabi, bago natin ibigay ang parangal para sa ating most compassionate doctor, may isang maikling video presentation kaming inihanda upang ipakita ang tunay na pinagmulan ng tagumpay ng Pamilya Buenavista. Ang anunsyo ng host ay nagpatahimik sa buong ballroom. Dahan-dahang namatay ang mga ilaw sa paligid. Ang dambuhalang screen sa likuran ni Bianca ay nagsimulang magliwanag. Ang lahat ng paningin ay nakatutok doon, naghihintay sa mga larawan ng kawanggawa at pagtulong sa mga mahihirap. Si Bianca ay nananatiling nakatayo ng may pagmamalaki,
Ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang dibdib na tila damang-dama ang kagalakan ng sandali. Ngunit ang unang larawang lumitaw sa screen ay hindi ang mukha ni Bianca. Isang lumang dokumento ng operasyon ang tumambad sa harap ng lahat. Ang bawat letra ay malinaw na nababasa, ang petsa, ang oras, at ang pangalan ng nag-donate ng kidney. Sa ilalim ng pangalang iyon, nakasulat sa malalaking titik ang pangalang Maristela Fulgencio. Kasunod nito ay ang mga footage mula sa camera ng ospital na matagal nang inakala ni Bianca na nabura na. Ang footage kung saan makikita ang pagpapalit ng mga dokumento sa gitna ng kadiliman ng opisina ng archivist. Naramdaman ni Mara ang matinding paghinto ng pintig ng kanyang puso. Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay tila isang dambuhalang kuko na sumakal sa lahat ng naroon. Ang bawat bisita ay napaatras. Ang kanilang mga bulungan ay tila isang agos ng tubig na dahan-dahang lumalaki. Ang maskara ni Bianca ay dahan-dahang nagbitak-bitak sa harap ng lahat. Ang spotlight na kanina ay nagbibigay sa kanya ng ningning, ngayon ay tila isang matalim na ilaw na naglalantad sa bawat dumi ng kanyang pagkatao. Dahan-dahang humakbang si Mara palabas ng dilim. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa malinis na karpet ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kasinungalingan ni Bianca. Tumama ang spotlight sa kanyang mukha, isang mukhang puno ng sugat ng kahapon ngunit nagniningning sa dangal ng katotohanan. Tumingin si Mara ng diretso kay Bianca na ngayon ay nangangatog ang buong katawan habang nakatitig sa screen. Ang gabi ay hindi para sa iyong parangal, Bianca. Ang boses ni Mara ay malalim at tumatagos sa bawat sulok ng ballroom. Bawat salita ay tila isang latay ng katarungan. Ang gabi ay para sa bawat taong pinagnakawan mo ng buhay at dangal. Ngayong gabi, ang Buena Vista ay hindi na makikinig sa iyong mga kwento dahil ang katotohanan ay narito na upang maningil. Biglang nagbago ang mga larawan sa screen. Mula sa mga dokumento, lumitaw ang mga video ng banta ni Bianca kay Mara sa loob ng ICU. Ang bawat salitang binitawan nito tungkol sa buhay ni Nico ay narinig ng lahat ng makapangyarihang tao sa Manila. Isang dambuhalang hiyaw ng pagkagulat at pandidiri ang sumabog sa loob ng ballroom. Ang entablado na tila isang langit para kay Bianca sa isang iglap ay naging isang impyerno ng kahihiyan na hinding-hindi na niya matatakasan. Hindi totoo yan. Lies. Sinisiraan niyo lang ako dahil naiinggit kayo sa posisyon ko. Ezekiel, maniwala ka sa akin. Gawa-gawa lang ng pulubing yan ang lahat ng ebidensya. Ang boses ni Bianca ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Isang matinis, desperadong sigaw na tila isang hayop na nasusukol sa kanto. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot, habang ang kanyang nanginginig na daliri ay nakaturo kay Mara. Ngunit ang bawat tao sa bulwagan ay napaatras. Ang kanilang mga mukha ay puno ng matinding pandidiri. Wala nang naniniwala sa kanya. Ang puting gown na suot niya, na kanina ay tila simbolo kwa kalinisan, ngayon ay tila naging isang maduming basahan sa paningin ng lahat. Dahan-dahang humakbang si Ezekiel patungo sa gitna ng entablado. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos ay tila isang hatol na nagpapatahimik sa ingay kwa ballroom. Kinuha niya ang mikropono mula sa nangangatog na kamay ng host patumingin ng diretso sa mga camera. Ang kanyang boses, nang magsimula siyang magsalita, ay malalim puno ng pait kwa katotohanan. Sapat na, Bianca.
Ang lahat ng files na nakita nyo sa screen ay dumaan sa masusing verification ng mga independent experts. Ang bawat pirma, ang bawat mea ng operasyon ay nagtuturo sa iisang katotohanan na pilit nating minalit ng dahil sa ating mga mata. Tumingin si Ezekiel kay Mara. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagsisisi, va matinding hapdi. Ngayong gabi, tinatapos ko na ang lahat kwa koneksyon ng pamilya Buenavista sa pamilya Salcedo. At ikaw, Doña Caridad. Kailangan mong sagutin sa board ang bawat sentavo ng perang ginamit mo para itago ang krimeng ito. Naramdaman ni Mara ang matinding paninikip kwa kanyang dibdib. Sa gitna kwa lahat kwa karangyaan valiwanag, tila naging malinaw ang bawat luhang ibinuhos niya sa tondo. Ang bawat sipa vasampal ni Bianca, ang bawat sulyap kwa pandidiri ni Doña Caridad, ay tila mga anino na dahan-dahang naglalaho sa ilalim kwa spotlight kwa katarungan. Nais ni Mara na sumigaw sa tuwa, ngunit ang nararamdaman niya ay isang malalim, va nakakapagod na katahimikan. Ang hustisya ay dumating, ngunit ang sugat sa kanyang puso ay nananatiling bukas. Hindi niyo pwedeng gawin ito sa akin. Bulyaw ni Doña Caridad habang pilit na kinakaladkad ng mga security guard palabas kwa ballroom. Ang bawat hiyas sa kanyang leeg ay tila naging mga tanikala kwa kahihiyan. Buena Vista ako. Hinding-hindi niyo ako mapapabagsak ng dahil lang sa isang nhat-vechay. Kasunod kwa Doña Caridad ay si Bianca na ngayon ay wala ng lakas upang lumaban. Ang bawat hakbang niya patungo sa labas ay sinabayan kwa mga flash kwa camera va mga bulong kwa pandidiri ng mga taong kanina lamang ay humahanga sa kanya. Ang mapagpanggap ay tuluyan ng nalaglag ang maskara. Iniwan siyang hubad sa harap kwa katotohanang hinding-hindi na niya mabubura. Nang tumahimik ang paligid, dahan-dahang lumapit si Ezekiel kay Mara. Sa harap kwa lahat kwa mga makapangyarihang tao sa Manila, ang bilyonaryong si Ezekiel Buenavista ay dahan-dahang lumuhod sa paanan ng dalagang Nihat Vechay. Ang tunog kwa kanyang pagluhod sa malambot na karpet ay tila isang malakas na kulog sa pandinig ni Mara. Mara, patawarin mo ako. Ang boses ni Ezekiel ay garalgal, puno kwa matinding panginginig. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humawak sa mga daliri ni Mara na puno kwa kalyo. Naging bulag ako. Hinayaan kong saktan ka ng mundong ito, samantalang ikaw ang nagbigay sa akin kwa hininga. Hindi sapat ang buhay ko upang bayaran ang bawat luhang pumatak sa iyo. Tumingin si Mara sa lalaking nakaluhod sa kanyang harap. Nakita niya ang bawat butil kuwapawis va pagsisisi sa mukha nito. Naramdaman niya ang init kuwapalad ni Ezekiel. Ang init na dati ay tila isang pangarap lamang. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, naalala niya ang mukha ni Nico sa ilalim suwamayhin ng hospital, ang lamig kwa ulan, va ang bawat insultong tinanggap niya mula sa lalaking ito. Dahan-dahang binawi ni Mara ang kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay nanatiling tuyo, tila ang lahat kwa luha niya ay naubos na sa tondo. Ang katarungan ay hindi natatapos sa pagluhod, Ezekiel. Ang buhay kwa kapatid ko ay hindi mababayaran ko iyong pagsisisi. Maaaring nahanap na natin ang katotohanan, ngunit ang tiwala na winasak niyo ay hinding-hindi na muling mabubuo kwa kahit anong salapi. Tumalikod si Mara, dahan-dahang naglakad palabas kwa ballroom. Iniwan si Ezekiel na nakaluhod sa gitna ko entablado ng karangyaan. Sa kanyang pag-alis,
Ang bawat hakbang niya ay puno ko isang uri ko kalayaan na hindi kailanman mabibili ng yaman ng mga Buena Vista. Ang katanungang umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ko ballroom ay tila isang Mui Kim na natusok sa budhi ni Ezekiel. Maaari pa bang maghilom ang isang sugat na kailanman ay hindi binigyan ng pagkakataong huminga? Ngayong malaya na si Mara, saan na siya dadalhin ng kanyang sariling katotohanan? Hindi nabibili ng pagsisisi ang bawat luhang pumatak sa putikan, Ezekiel. Ang sugat na iniwan nyo ay hindi basta-basta maghihilom dahil lamang nalaman nyo na ang totoo. Ang boses ni Mara ay tila isang malamig na hangin na dumadaan sa masikip na eskinita ng tondo. Isang linggo na ang lumipas mula nang sumabog ang katotohanan sa ballroom, ngunit ang bawat gabi ay nananatiling isang pakikipaglaban para sa dalaga. Nakatayo siya sa harap ng kanilang dampa, hawak ang isang balde kwa tubig, habang pinagmamasdan ang lalaking hindi napapagod sa pagpunta sa kanilang lugar. Si Ezekiel Buenavista, ang bilyonaryong dati, ay nandidiri sa amoy ng tondo. Ngayon ay nakasuot ng simpleng t-shirt vamaong. Ang kanyang mga kamay ay puno ko dumi mula sa pagtulong sa pag-aayos ng butas-butas na bubong ng mga kapitbahay ni Mara. Naramdaman ni Ezekiel ang bawat salitang binitawan ni Mara na tila isang matalim na muikim na natusok sa kanyang puso. Dahan-dahan niyang ibinaba ang martilyong hawak tumingin sa dalaga. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagod, ngunit mas matindi ang kislap ko pagsisisi na hinding-hindi niya maikakaila. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang nauunawaan ang bigat kwa krus na pinasan ni Mara nang dahil sa kanyang pagkabulag. Hindi ako narito upang bumili kwa kapatawaran, Mara. Ang boses ni Ezekiel ay malalim puno ko panginginig. Narito ako dahil gusto kong maramdaman ang bawat hirap na dinanas mo. Gusto kong malaman kung paano mabuhay sa mundong pinagkaitan ka ng lahat. Pero nanatili kang mabuti. Ang bawat kalyo sa kamay mo ay isang sampal sa aking pagkatao. Handa akong tanggapin ang bawat sampal na iyon hanggang sa huling hininga ko. Napatigil si Mara. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagbabadyang bumigay sa tindi kwa emosyon. Nais niyang maniwala, nais niyang tumakbo patungo sa mga bisig ni Ezekiel humingi kwa silong, ngunit ang bawat alaala kwa sipa sampal ni Bianca ay tila mga pader na humaharang sa kanya. Ang bongtoy ko kahapon ay masyado pang malalim upang basta na lamang tabunan ko mga matatamis na salita. Sa kabilang dulo ko lungsod, si Bianca ay nabubulok na sa loob ko malamig na selda, sumisigaw ko galit panggigigil, ngunit para kay Mara, ang tunay na bilangguan ay ang kanyang sariling takot na muling magtiwala. Umalis ka na, Ezekiel. Mahinang sambit ni Mara habang umiiwas ko tingin. Ang mundong ito ay hindi para sa iyo. Huwag mong pilitin ang iyong sarili sa isang bagay na kailanman ay hindi na magiging sa iyo. Dahan-dahang tumalikod si Mara, pumasok sa loob ko dampa. Iniwan si Ezekiel na nakatayo sa gitna kwa putikan ng tondo. Ang bawat patak kwa ulan na nagsisimulang bumuhos ay tila nakikiramay sa bigat ng nararamdaman ng lalaki. Ngunit sa loob ko dampa, isang mas matinding unos ang nagbabadyang sumabog. Narinig ni Mara ang isang marahas na ubo mula sa higaan ni Nico. Mabilis siyang lumapit sa kapatid, naramdaman ang matinding init na nagmumula sa katawan nito. Ang bawat paghinga ni Nico ay tila isang pakikipaglaban, isang gurgling na tunog na nagpapatigil sa pintig kwa puso ni Mara. Ang mga labi ng bata ay muling nawalan kwa kulay.
Ang panginginig kwa katawan nito ay tila isang hudyat kwa isang paparating na panganib. Nico? Nico? Anak, gising! Ang hiyaw ni Mara ay puno kwa matinding desperasyon. Nang buhatin niya ang kapatid, naramdaman ni Mara ang bigat kwa katawan nito, isang bigat na nagpapaalala sa kanya kwa bawat pagkakataong pinagkaitan sila kwa tulong ng mga Buena Vista. Ang katanungang umaaling-aungaw sa kanyang isipan ay tila isang dambuhalang kuko na sumasakal sa kanyang leeg. Maari ko bang lunukin ang aking dangal, humingi ko tulong sa lalaking winasak ang aking buhay, o hahayaan kong ang katarungan ang maging mitya kwa huling hininga kwa aking kapatid? Sa gitna kwa dilim ng tondo, ang buhay ni Nico ay muling nakabitin sa isang manipis na hibla kwa tadhana. Iligtas mo siya, Ezekiel. Hindi ko na kayang mawala pa ang huling piraso ng aking mundo. Kahit anong kapalit, kahit anong hirap, huwag mo lang hayaang mamatay ang kapatid ko. Ang boses ni Mara ay tila isang wasak na himig ng pag-ibig sa gitna ng matinding desperasyon. Sa loob kwa sasakyan ni Ezekiel, habang mabilis na binabagtas ang baha, paputikan ng tondo patungo sa hospital, ay yakap-yakap ni Mara ang nangangatal, mainit na katawan ni Nico. Ang bawat paghinga ng bata ay tila isang mabilis na orasan na nagbabadyang tumigil. Naramdaman ni Mara ang matinding hapdi sa kanyang puso. Ang bawat piraso kwa kanyang dangal ay dahan-dahang naglalaho sa harap kwa takot na mawalan ng kapatid. Tumingin siya kay Ezekiel, ang lalaking kanina lamang ay pilit niyang itinataboy, ngunit ngayon ay siya niyang huling sandigan. Naramdaman ni Ezekiel ang matinding panginginig kwa bawat kalamnan sa kanyang katawan habang hawak ang manibela. Ang bawat sulyap niya sa rear view mirror ay nagpapakita kwa mukha ni Mara na puno kwa pighati. Isang mukhang nagpapaalala sa kanya ng bawat kasalanang nagawa niya. Hindi niya inisip ang bango kwa sasakyan o ang dumi ng tondo na dumidikit sa kanyang mga damit. Ang tanging nasa isip niya ay ang buhay ng bata, ang paghilom ng sugat ng babaeng mahal niya. Sa mga sandaling iyon, ang bawat yaman ng Buena Vista ay tila naging walang halaga kung hindi niya maililigtas ang kaisa-isang pamilya ni Mara. Pagdating sa hospital, hindi na hinintay ni Ezekiel ang mga gwardya. Mabilis niyang binuhat si Nico mula sa mga braso ni Mara tumakbo patungo sa emergency room. Ang mga staff ng hospital ay napaatras. Ang kanilang mga mata ay puno kwa pagtataka nang makita ang kanilang CEO na basang-basa kwa ulan putik, buhat-buhat ang isang batang mula sa tondo. Walang salitang lumabas sa bibig ni Ezekiel, ang tanging maririnig ay ang mabilis na pagtibok kwa kanyang puso, ang matalim na utos sa mga doktor na gawin ang lahat ng makakaya. Sa loob kwa malinis malamig na lobby, si Mara ay naiwang nakatayo. Ang kanyang mga kamay ay puno kwa dumi ng putik ng tondo, tila isang anino sa gitna kwa karangyaan. Dahan-dahang lumapit si Ezekiel kay Mara nang mailipas na ang bata sa loob kwa operating room. Nakita niya ang panginginig kwa mga daliri ni Mara ang pagkaputla kwa mukha nito. Sa halip na lumayo dahil sa dumi, dahan-dahang hinawakan ni Ezekiel ang mga kamay ni Mara. Kinuha niya ang isang malinis na puting panyo mula sa kanyang bulsa, dahan-dahang pinunasan ang putik sa mga kalyo ng dalaga. Ang bawat hagod kwa panyo ay tila isang haplos ng kapatawaran, isang piping seremonya ng pagpapakumbaba na nagpapatigil sa bawat ingay sa paligid. Mara, tignan mo ako. Ang boses ni Ezekiel ay malambot, puno kwa katapatan. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa dalaga. Hindi kita tinutulungan dahil sa utang na loob.
Tinutulungan kita dahil sa bawat segundong lumilipas, mas lalo kong napagtatanto na ikaw ang tanging katotohanan sa gitna kwa lahat kwa kasinungalingan sa buhay ko. Ang bawat sugat mo ay sugat ko na rin. Hayaan mong ako naman ang maging silong mo sa pagkakataong ito. Naramdaman ni Mara ang isang matinding kislap kwa emosyon sa kanyang dibdib. Isang kilig na humahalo sa hapdi ng kahapon. Ang bawat piraso kwa kanyang pader ng pagmamataas ay dahan-dahang nagtitibag-tibag. Ang init ng palad ni Ezekiel ay tila isang gamot na dahan-dahang nagpapahilom sa kanyang wasak na kaluluwa. Tumingala si Mara, ang kanyang mga mata ay sumalubong sa matatalim, ngunit mapagmahal na mata ng lalaki. Sa mga sandaling iyon, ang amoy kwagamot sa hospital ay tila napalitan ng halimuyak ng isang bagong pag-asa. Dahan-dahang isinandal ni Mara ang kanyang ulo sa balikat ni Ezekiel, isang pagsuko na puno kwa tiwala. Naramdaman niya ang marahang pagdampikwa labi ni Ezekiel sa kanyang noo, isang halik na hindi naghahanap siya kapalit, kundi nagbibigay kwa kapanatagan. Ang katahimikan sa pasilyo ng hospital ay binalot kwa isang matinding init, isang lihim na ugnayang dahan-dahang nabubuo sa gitna kwa lumbay. Ngunit sa gitna kwa kanilang pagkakalapit, muling bumukas ang pinto ng operating room, ang bawat pintig kwa puso ni Mara ay muling binalot kwa kaba habang lumalabas ang doktor na hawak ang hatol sa buhay ni Nico. Buhay ang kapatid mo, Maristela. Matagumpay ang operasyon at sa pagkakataong ito, hindi na siya mangangailangan pang lumaban ng mag-isa sa dilim. Ang boses ng doktor ay tila isang banal na himig na nagpabagsak sa huling pader kwa takot sa dibdib ni Mara. Sa loob kwa tahimik na pasilyo ng hospital, kung saan ang unang sinag ng bukang liwayway ay dahan-dahang sumisilip sa malalaking bintana, ay napaluhod si Mara hindi dahil sa pighati, kundi dahil sa matinding pasasalamat. Ang bawat luhang pumatak sa kanyang pisngi ay tila mga butil kwa kristal na naglilinis sa bawat hapdi kwa kahapon. Naramdaman niya ang marahang pagdampi kwa kamay ni Ezekiel sa kanyang balikat, isang matatag na sandigan na nagpapatunay na ang unos ay tuluyan ng lumipas. Lumipas ang mga buwan, ang bongtoy ng tondo ay dahan-dahang napalitan kwa liwanag ng isang bagong umaga. Si Bianca Salcedo, Doña Caridad, ay tuluyan ng hinarap ang katarungan sa loob kwa malamig na selda, bitbit ang kahihiyang sila rin ang bumuo. Ngunit para kay Mara, ang tunay na tagumpay ay hindi ang makita ang pagbagsak ng kanyang mga kaaway, kundi ang makitang muling tumatakbo si Nico sa ilalim siya sikat ng araw. Ang bawat tawa nito ay tila isang awit ng kalayaan. Ang Buena Vista Medical Holdings ay nagbukas ko isang bagong sangay, isang center na nagbibigay ko libreng fautot, chamsaw ite chonyang laudaw ngeo. Dung nyuloy hua ko Ezekiel sa babaeng nagligtas ko kanyang buhay kaluluwa. Sa gitna ko isang malawak malinis na pasilidad ko tungtam taiche liwanag sa tondo. Nakatayo si Mara habang pinagmamasdan ang mga kababaihang binibigyan niya kwa bago marangal na hanapbuhay. Wala na ang amoy kwa nabubulok na basura. Ang naroon ay ang halimuyak ng mga bagong pangarap. Ang bawat piraso kwa plastik at papel na kanilang kinokolekta ay dahan-dahang ginagawang mga sining ng pag-asa. Dito, ang bawat tao ay itinuturing na may halaga, anuman ang kanilang pinagmulan. Naramdaman ni Mara ang isang matinding kapanatagan. Ang dangal na pilit na ninakaw sa kanya ay muli niyang naibalik, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa buong komunidad.
Dahan-dahang lumapit si Ezekiel mula sa likuran, suot ang isang simpleng polo, malayo sa imahe ng bilyonaryong malamig va malupit. Kinuha niya ang kamay ni Mara, va dahan-dahang idinampi ang kanyang mga labi sa mga kalyo kwa dalaga. Ang bawat haplos ay puno kwa matinding pagsamba va tiwala. Sa gitna kwa ingay kwa mga makina ng Tai Chi, ang katahimikan ng kanilang pag-ibig ay mas lalong naging malakas. Tumingala si Mara sa lalaking kanyang iniligtas. Ang kanyang mga mata ay sumalamin sa kulay ng langit na unti-unting nagiging kahel dahil sa paglubog ng araw. Salamat, Ezekiel. Ang bulong ni Mara ay tila isang munting hangin na dumaan sa pagitan ng kanilang mga labi. Salamat sa pagturo sa akin na ang bawat sugat ay may layunin, va ang bawat peklat ay isang mapa patungo sa tunay na kaligayahan. Ngumiti si Ezekiel va mahigpit na niyakap ang dalaga. Tila ba tinitiyak na ang bawat segundong lumilipas ay isang katotohanang hinding-hindi na nila bibitiwan. Ang bawat paghinga ni Ezekiel ay nagpapatunay na ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa parusa, kundi tungkol sa paghilom, pagbibigay, kwa pagkakataon sa mga taong pinagkaitan kwa mundo. Ang katanungang umaaling-awngaw sa isipan ni Mara ay hindi na tungkol sa bukas, kundi tungkol sa kung paano mas lalong pagyayamanin ang pag-ibig na nagmula sa isang sakripisyo sa gitna, kwa putikan. Ang dulo kwa kalsada sa tondo ay hindi na bongtoy ng kahirapan, kundi isang daan patungo sa isang mansyon ng pag-asa. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw, ang anino ng dalawang pusong pinagtagpo ng tadhana ay dahan-dahang naging isa. Ang katarungan ay nakamit, ang pighati ay napawi. Va ang bawat pintig ng puso ni Mara ay tila isang piping pasasalamat sa langit para sa bawat luhang naging tulay patungo sa kanyang bagong simula. Ang dahan-dahang paglubog ng araw sa baybayin ng Maynila ay nagpinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Isang tanawing tila isang dambuhalang canvas ng kapayapaan matapos ang mahabang panahon ng unos. Sa gitna ng sementeryo, sa tapat ng puntod ni Mang Temyong, nakatayo si Maristela kasama si Ezekiel at ang malusog na si Nico. Ang amoy ng mga sariwang bulaklak ng kampupot at ang usok ng kandila ay humahalo sa malamig na simoy ng hangin, isang amoy na nagpapaalala kay Mara na ang bawat pighati ng nakaraan ay dahan-dahan na ring naging bahagi ng lupa. Hinaplos ni Mara ang kanyang tagiliran sa mismong bahagi kung saan nakatago ang kanyang peklat. Hindi na ito kumikirot. Wala na ang hapdi ng pagkawala at ang kirot ng kawalang katarungan. Sa bawat paghinga niya, nararamdaman niya ang tunay na kapayapaan, isang uri ng katahimikan na hindi nanggagaling sa pagkakaroon ng maraming salapi, kundi sa pagpapatawad. Isang buwan na ang nakalilipas mula nang huli niyang bisitahin si Bianca sa loob ng selda. Hindi siya nagtungo roon upang manumbat o manginsulto. Tumingin lamang siya sa mga mata ng babaeng nagnakaw ng kanyang dangal at dahan-dahang tumalikod nang walang kahit isang salitang binitawan. Ang pagpapatawad ni Mara ay hindi nangangahulugang tama ang ginawa ni Bianca, kundi ang pagpili niyang huwag nang hayaan ang poot na maging bilanggo ng sarili niyang puso. Dahan-dahang lumapit si Ezekiel at inakbayan si Mara, ang init ng kanyang palad ay nagbibigay ng kapanatagan sa dalaga. Hindi na siya ang malamig na bilyonaryong nakatayo sa itaas ng dambuhalang kumpanya. Siya na ngayon ang lalaking kasama ni Mara sa bawat umaga sa tondo, tumutulong sa pagpapatakbo ng pundasyon para sa mga laodong ngeo. Ang bawat sulyap ni Ezekiel kay Mara ay puno ng matinding pagsamba at respeto.
Isang pag-ibig na hindi na nakabatay sa utang na loob ng isang Kyoithan, kundi sa lalim ng kanilang pinagdaanang paghihirap. Ang tunay na pamana na iniwan ni Mang Temyong ay hindi lamang ang mga dokumento ng katotohanan, kundi ang aral na ang dangal ng isang tao ay hindi kailanman mabubura ng dumi ng putikan. Tumingin si Mara kay Nico na masayang naglalaro sa damuhan. Ang bawat tawa ng bata ay tila isang oyayi ng tagumpay. Dito natapos ang kwento ng Hatvechai ng Tondo, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang sulo ng pag-asa. Ang katarungan ay nakamit, ang sugat ay naghilom, at ang bawat luhang pumatak ay naging hamog na nagpatubo sa isang bagong bukas. Ang tunay na yaman ng mga Buenavista ay hindi ang kanilang mga hospital at gusali, kundi ang pusong natutong lumingon sa mga taong nasa laylayan. Sa huli, ang buhay ni Mara ay isang patunay na ang pinakamadilim na gabi ay laging nagtatapos sa isang bukang liwayway na puno ng liwanag.